naman tayo dito sa isa pang may topak mga kababayan. Eto, pakinggan natin ha. Ang kukuhanin natin dito itong sinasabi nitong si Dado Clemente. Ano po yung nagmamatapang, yung nagmamatapang ang bibig dyan po sa social media pero takot naman kay Sir Waldy Carbonell mga kababayan. Kasi kung matapang talaga to, siya na lang yung aako ng duelo na hinahamon mga kababayan ni Sir Waldy Carbonell. Eh dito sa social media napakatapang niya. Sa personal naman mga kababayan, hindi naman maka-attend dun sa hinahamon o sa alok na duelo ni Sir Waldy Carbonell. Di ba mga kababayan? So ito, pakinggan natin etong sinasabi nitong si Dado Clemente dito po kay dito po sa INC mga kababayan at saka po kay PBBM. Ano po, so ito i-play po natin. I-credit natin to kay kay Kakamping. Ayan, subscribe nyo na po siya si Kakamping. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. Merong tanong, anong gagawin natin? FJF, anong gagawin natin sa rally ng INC? Madami man daw ang rally ng INC. Ano bang ang iniisip ng INC? Eto, kaalyado to mga kababayan ni Sara Duterte ha. Sumusuporta ito kay Sara Duterte at ito yung nagbabanta sa buhay ng presidente, sa buhay ng mga vlogger mga kababayan, etong si Dado Clementeng ito. Alam niyo, sa totoo lang napakalaki ng pagrespeto ko sa ating mga kasundaluhan, especially dun sa mga retirado. Sobrang laki ng pagrespeto ko dyan mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, mas eto, pasintabi po doon sa iba ha, mas bilib ako mga kababayan sa ating mga kasundaluhan kasi nga yung kanilang hirap mga kababayan may pagtanggulang ang ating bansa ay hindi po matatawaran yan. Kaya nga po naiinis tayo kapag yung ating mga kasundaluhan ay winawater cannon dyan po mga kababayan sa West Philippine Sea. So ngayon, eto mga kababayan, si Dado Clemente ay retirado daw. So dapat sa kanya rerespetuhin dapat. Kaso nga lang yung ganito kasing klaseng pag-uugali, hindi nirerespeto yan mga kababayan. Pasintabi kay Dado Clemente kasi kung gusto mong irespeto ka, dapat rumispeto ka sa iba. Eto mga kababayan, yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, pakinggan nyo ang sinasabi nito sa inyo. Ayan, i-play po natin. Sorry ano inisip nyo? Sabi nila, peace and unity rally. Bawal magsabi ng BBM resign. Hindi ako pupunta. Hindi na ako pupunta. Yung mga FGF na INC, bahala kayo, pumunta kayo kung gusto nyo. Pero ako mismo, as a person, hindi ako pupunta. Ay, Ma'am Dolly Babes, mega love shoutout ha. Diyan sa INC rally. Merong limitasyon Bawal Bawal magsabi ng BBM resign. Bawal magsabi ng politika. Bawal kung ano-ano. Ba't may bawal? Yun nga yung freedom of expression Kung hindi kasi iba kasi yung Balahura rally. Alam niyo yung Balahura rally? Yung Balahura rally mga kababayan, ang malimit gumawa niyan yung mga DD-shit. Mga DD-shit supporter, yung mga DD-EBS mga kababayan. Sila yung malimit gumawa niyan. Ang gusto kasi nila, yung rally ng INC ay maging balahura katulad ng ginagawa po nila. Kaya nga kung makikita nyo, galit na galit etong si Dado Clemente mga kababayan doon sa peace rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi nga may limitasyon daw yung mga sasabihin doon po sa rally. Mga kababayan, ang gusto nitong si Dado Clemente, kung pupunta siya doon sa peace rally, dapat daw ang isisigaw doon, BBM resign. Yun daw dapat mga kababayan ang kailangan na sasabihin doon. Sa madalit salita, gusto niyang diktahan or gusto nilang i-hijack yung rally mga kababayan ng Iglesia ni Cristo para pabagsakin etong si PBBM. Kaso nga lang ang mahirap mga kababayan para sa kanila, hindi nila magagawa yon. Kasi nga unang-una, may mga namamahala mga kababayan dyan po sa rally ng Iglesia ni Cristo at yung kanilang rally mga kababayan ay pangkapayapaan, hindi pang balahura. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kung gusto ko sabihin, BBM, bangag ka, gago ka, mag-hair follicle drug test ka, tapos na tayo doon. Ang sa akin, gusto ko sigaw BBM, terminated ka na. Yun yung sisigaw ko. Sige, mag-rally kayo. Parang may topak, no? Alam mo, Dado Clemente, para kang may sayad. Hindi, eto, opinion ko lang naman. Para kang may topak. Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, eto sa mga kapatid dati sa Iglesia ni Cristo, eto ba yung gugustuhin nyo na makasama ninyo?
Parang may topak, parang may sayad pag nagsasalita. Kala mo napakatapang mga kababayan, pero sa personal hindi naman. 'Di ba yung tapang bibig lang? 'Di ba ipagpatuloy pa natin? At kung yung rally ninyo, dumami ang tao, abay, good, happy, palakpak ako. Pero bawal nga sa inyo yung politika, anong gagawin nyo? Ano, hindi nyo pagre-resign si BBM? Ano yan, rally ng ano? Ayan. Peace and unity. Okay ako kung peace transition, peaceful transition. Okay ako. Sige, you go on ahead with the rally. Peace and unity rally. Anyway, there are so many question marks. Baka mamaya, sa dami ng inimbita ninyo, sumali dyan, and then bigla kayo, BBM! Ay, ayoko ng ganun. Ano, ikaw ang ministro ng Iglesia ni Cristo? Ikaw ba yung kapantay ni Ka Eduardo Manalo? Para diktahan mo ang Iglesia ni Cristo kung ano yung gagawin nila sa kanilang peace rally. Pagpasalamat pa nga kayo eh. Bakit mga kababayan? Kasi kung hindi nag-peace rally ang Iglesia ni Cristo, delikado na si Sara Duterte mga kababayan. Sa totoo lang may impeach. At may impeach po talaga yan kasi nga may pananagutan siya. Ang problema mga kababayan, may peace rally. Kailangan nating makiisa mga kababayan doon sa panawagan nila na kapayapaan. Pero hindi natin pwedeng kalimutan na kailangan mangibabaw pa rin. Mangibabaw mga kababayan ng katarungan dito po sa ating bansa. So ngayon, etong si Dado Clemente mga kababayan, saglip na magpasalamat kayo sa INC. Ano po at nananawagan ng kapayapaan para wag ma-impeach, yang si Sara Duterte, kini-question nyo pa yung ginagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Lenchak. Mag-rally kayo. Peace and unity gusto nyo eh. Panaginip yun. Ang power ng taong bayan ay sesantihin ang presidente at pumasok yung next in line. Mr. Si Sara Duterte. Yun ang gusto mangyari ni Dado, mga kababayan. Ang sisantihin si PBBM ng taong bayan at papasukin daw yung kanilang vice-presidente na pipe kapag pinagpapaliwanag. Di ba ipagpatuloy pa natin? Retire. Sang-ayon sa konstitusyon natin. Yun yung power natin. Ang power natin ay kung ano ang gusto nating mangyari. Hindi, peace and unity. Ano yun? Mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madama yung kung kaya mo, pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Lumabas kayo. Lahat kayo para ma-screenshot namin kayo. Para matanda namin mga pangalan nyo. Presidente ng Pilipinas, gago ka eh. Tarantado ka eh. Napakawalang niya mo eh. Gigil ako eh. Tangin ng hayop ka. Ngayon kalilitaw, tatapang-tapangan ka, gago. Tangina mo. Oh no! Ipapakita mo pa, presidential ka. Mali ka ng sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka mag-alala. Babantayan ka namin. I am ordering the armed forces. As your commander-in-chief ng PNP, I'm ordering you to make sure that nothing happens to the Vice President. Tapos, ikaw babanata mo, kakasuhan mo, gago. Tanga. Presidenteng A1, tanga ka. Sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo yan, papayag kayo, makakasama nyo itong mga ganitong klase ng tao. Diba? Nakakahiya to mga kababayan. Alam nyo sa totoo lang, mas lalong nakakahiya to kasi ano siya dati siyang army. Dati siyang sundalo mga kababayan tapos ganyan siya magmura sa presidente ng Republika ng Pilipinas. Alam nyo mga kababayan sa totoo lang, ginagalang natin yung opinion ng iba. Lalo na yung pag-criticize nila na may magandang bunga. Ang problema, itong pag-criticize mga kababayan, itong si Dado Clemente, wala namang magandang ibubunga yan. Bakit? Kasi ang gusto nila, lantaran naman eh. Kitang-kita naman yung pakay nila eh. Ang mapaalis si PBBM sa posisyon, sa pwesto, at maipasok itong si Sara Duterte. Alam nyo kung kayo, may mga utak, hihintayin yung matapos yung eleksyon, yung termino ng nakaupong presidente. Hihintayin yung matapos yon. Kasi nung panahon ni Duterte, kahit puro sablay na siya sa mga pangako niya, nalilinisin niya ang Pilipinas sa ipinagbabawal na bato sa loob ng ilang buwan na hindi niya naman nagawa hanggang sa natapos yung kanyang termino, pinatapos pa rin siya sa kanyang termino kahit puro kapal pa ka na. Sana naman matuto rin kayong rumispeto dun sa mga nakaupo
sa pwesto, lalo na sa presidente ng Republika ng Pilipinas. Eh sa ginagawa nyong yan, parang ipinapakita ninyo na masyado kayong gutom na gutom. Gutom na gutom kayo sa kapangyarihan. Masyado kayong atat na maiupo agad. Si Sara Duterte, wala ba kayong tiwala na mananalo? Etong si Sara Duterte sa darating na 2028, bakit masyado ata kayong hindi mapakali ngayong taon? Bakit masyado kayong nagmamadali na patalsikin etong si PBBM? Natatakot ba kayo na baka pagdating ng 2028, kung tumakbo si Sara sa pagka-presidente, baka hindi manalo? Kasi nga, marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang ayaw na sa mga Duterte, mga kababayan. Ano pa ipagpatuloy pa natin? Talaga, tungang, tangina ninyo, tapos pipili nyo, Inday is a threat to national security. No, Inday is a threat to your political ambition. Mga gago, tangina nyo, gagaguhin yung taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition, is a threat to your activities of corruption. Tangina nyo, and we will polarize. Para kay Inday, maggago kayo. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. And if we have to draw the line, we will draw the line. Magpatayan tayo, gusto ninyo. But you have the power to stop this, armed forces. Wag nyo nang hintayin ng taong bayan ang lulusob dyan sa Malacanang. Alam nyo kasi sa totoo lang, mga kababayan, yung mga nagbabanta na ipatutumba ka on live, di ako naniniwala sa ganyan. Ang totoo na may motibo at gustong magpatumba, mga kababayan, tahimik lang yan. Kaya nga, Dado Clemente, mag-ingat ka doon sa mga taong tahimik lang. Kasi baka mamaya sa pagbabanta mong yan, sa'yo bumalik yan. Masama yan, mga kababayan, nagbabanta siya publicly. Baka mamaya, ikaw yung mapabalita. Diba? Mahirap magbanta sa mga taong nananahimik lang. Kasi unang-una, mga kababayan, baka sa kakabanta niya mamaya sa kanya mangyari, yung kanya mga bantang yan. Baka mabalitaan namin isang araw, sinunog ka na. Diba, mga kababayan? Masama yan. Masama yang ganyan. Masyadong matapang yung bibig sa social media, may pinupuntahan yung mga ganyan, mga kababayan. Ano po ipagpatuloy pa natin? Huwag nyo nang hintayin ang taong bayan ang magpapadrag test. Magkakalasog-lasog yung presidente na yan. Punta na threat to the national security, threat to the life of the president. Tarantado! The president is the threat to the future of this country. Utang na yung hayop kayo. Ginagago yung Pilipino. Nasaan na yung pera? AFP, kung nung pakito. Tanong mo kay Sara kung nasaan yung pera. Itanong mo kay Sara Duterte kung saan dinala yung pera ng bayan. Tumayo, mabebenta ba yung ginto? Mabebenta ba? Kung tumayo kayo, AFP. Matatransfer ba yung 89 billion nung PhilHealth? Ha? Nasaan yung yung Marley Kapan? 250 billion. Nasaan na? Tapos magagatsos ba yung budget? Hindi pa tapos ang taon, ubos na yung budget, wala nang pera. Ano gagawin natin? Tangin na mo. Gago. O yan, mga kababayan. Yan ang ugali, mga kababayan, nitong mga ganitong klase ng tao. Kaya nga doon sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, gugustuhin nyo ba na makasama etong mga ganitong klase ng tao, mga kababayan, na wala nang magandang sinasabi, hindi pa nakakatulong sa Republika ng Pilipinas. Oo, dati nga siyang sundalo, mga kababayan, pero sa mga sinasabi niya ngayon, hindi niya na inirespeto yung kanyang pinagmulan na departamento, mga kababayan. Hindi niya na nirespeto yung kanyang pagiging sundalo. Kasi nga, binabatikos niya at tinitira niya ang presidente ng Republika ng Pilipinas. So ngayon, mga kababayan, yan ang matinding pagbabanta, mga kababayan, ni Dado Clemente sa buhay ng presidente at ang mga sinasabi ni Dado Clemente na hindi magaganda sa Iglesia ni Cristo.